kahit illegal gagawin, wala. Wala silang mas magagawa. Ayan po. Ang fire truck gusto nilang kunin. Yun, gusto hilain ng mga pulis kasi utos ng boss nila. Pero hindi pa nila mahila. Bakit kaya? Kay Pastor Kibuloy naman yan property. Pero gusto nilang kunin. Kay human barricade yan, barikada pa din yan, dapat wala na yan, pero wala eh. So ganyan, kakawawa yung mga polis natin, ultimong tubig, hati-hati na sila. So pwede palang kukunin yung mga property tubig, kahit walang court order. Ganyan, kakawawa mga so polis yun, natin, kasi mga general, gusto nilang hilain yung fire truck, kunin nila. Ang tanong lang naman dito sa mga kapulisan natin, kung hanggang kailan sila magiging alipin ng mga kinauukulan, lalo na't alam na mali na yung ginagawa. So antayin natin kung mahila ba talaga yung fire truck, kasi yun naman daw ang utos ng boss nila. Kailangan kunin yung fire truck ni Pastor Kibuloy. Alam kaya to ni Atty. Torion na yung fire truck ni Pastor Kibuloy hilain ng pulis? Ayun, no? Wala nga dito, tanga mo. Para umarap na salang human trafficking at child abuse. Walang labis, walang kulang. Sa ngayon na unang na sa kustodiya namin ay Pauline, Canada. Hinihintay na lamang natin na mahuli pa ang iba. Kaya inabasahan na ng mental. Ang ibang nagtatago ay hindi pa. Ang paghahanap ng hustisya ay hindi sa kalsada, kundi sa mga korte. Alam ng inyong abogado yan. Tanga mo. Kung nasabi niyong inosente, si Kibuloy, harapin niya ng korte. Dahil ang unang gagawin ng korte, pag siya ay nahuli, ay ang arraignment. Ito ay ang pagbabasa ng sakdal kung ano ang sinacharge sa kanya. Pag siya ay nabasahan ng sakdal, tatagawin siya ng korte, how do you feel? Guilty or not guilty? Ganun tamang mo simple. At doon magsisimula ang proseso ng paghahanap ng hustisya. Pagdating pa lang sa kalsada, sasabihin nyo na siya ay inosente. Hindi po yan ang tamang lugar. Hindi matatapos ang kaso na ito kung hindi siya humarang sa husgado. Mangyayari lamang ang pagsimula ng paghulog ng hustisya kung siya ay nakaharap sa korte at sasagutin ang tanong, guilty or not guilty. Pagkatapos po niyan, yan na po maghaharap na ng ebidensya ang Estado sa pamamagitan ng piskal at ng mga nagre-reklamo. Tama na, Tore, pumasok ka na. Kaya mo sinasabi, pumasok ka na. Parang ang ano, bakla. Dahil mo daldal, pasok ka na. 3,000 na kayo rin naghahanap. Style ka pa. Mga kasagot at papabigay kayo ng inyong ebidensya. Okay na yun. Ay hindi nga guilty. Oh. Bibigyan siya ng pagkakataon ng Estado na magbigay ng mga ebidensya para i-prove ang mga innocent. Marami naman siyang abogado. Meron pa kayong law school dyan sa JFC. Inggitero. Inggitore. Sa proseso.
Masyado kang inggitero, Tore. Ito, na itatago nyo, si Kibuloy. Patay gutom ka. Hindi ganito, Masyado kang inggitero. mag-aaway tayo sa kalsada, aaway nyo ng pulis na mga lamang. Wala nang away sa pulis. Natutulog nga dyan eh. Tanga. Iyakin. Alam mo yung pulis, ang sarap ng tulog tsaka kain. Ang sarap ng kain ng pulis kahapon. Ang sarap ng tulog, sarap ng kain. Countdown to lives. Wala, hindi tayo titiklog sa anumang kasinungalingan dahil alam natin Sarap. Oras namin ang purihin ang hanapin siya Ama. at dalhin sa korte. At sa ating Sapagkat ayaw niyang sumuko. nagbigay sa ating Ayaw niyang magpasako sa huwes na binibigyan ng kapangyarihan ng batas. Napistahan siya. Demonyo ka, Tore. Meron ng court order. Meron ka pang pakorte-korte. Pagpabor sa'yo, doon ka lang sumusunod sa korte, gunggong. Nakatutuhanan ang kaligtasan, nakakamit din nila. Nalunood ang kanilang mga pamilya, nalunood ang kanilang mga anak. Hallelujah. Dalangin natin na ang Ama talaga ang kikilo ng ating kalagitnaan. Wala tayong ibang hangad, kundi ang Magkaka-cancer ka din, Tore. Respetorin. Ulul. Marami pang tayo ang ililigtas ng ating Ama. Na ang justisya ay hahanapin natin sa kalsada. Aktibidad ng kapulisan, ibago natin ang ating bansa, Pilipinas. Huwag tayong magpapadala sa mga opisyales ng mga kurap, mga kawatan, mga bayaran at puro pera lang. So mga kapatid, sa ating mga kapulisan at sa lahat ng ating mga kapatid na nandito sa Kingdom of Jesus Christ at lahat ng mga nanonood at sumusubaybay ngayon sa live feed, Ikaw, kuya, sa lahat ano, ng mainit. brothers, patuloy lang tayong mahinahon, huwag tayong lalaban mga kapatid. Alam na may gagawin din ating dakilang Ama, siya din ang gagawa sa ating kalagitnaan. Kaya lahat ito, so sa ating mga kapulisan na nandito, be in the good side of history. Huwag niyong pabayaan na nasa kabilang tako kayo, nasa kadiliman kayo. Sumalit kayo sa kaliwanagan. Nandito na ang kaliwanagan, kaya nakita niyo ang ating lugar, nakita niyo ang mga payapang Pilipino, nakita niyo rin ang kasinungalingan ng inyong mga general, nakita niyo ang pagwalang patas, kahit si DOJ Remulla, huhulihin daw niya ang judge na nag-issue ng PRO. May batas pa ba tayo? Wala tayong batas. Ngayon sinasabi ninyo, huhulihin namin kayo. Wala nang batas. Wala nang batas sa Pilipinas. Wala nang batas dito mga kapatid. So paano ba ang batas na lang sa langit ang inaasahan natin? Kasi dito ang pamahalaan, babagsak na. Babagsak na ang pamahalaan ni BBM. Desperado na siya, kaya inalangin natin ang ating mga kapatid, ang mga kapulisan, wala talagang walang tubo. This will be a bloodless revolution. This will be bloodless revolution. At anong gawin nila sa atin? Hindi tayo lalaban mga kapatid. Hindi tayo lalaban. Hinostage na nila ang katotohanan. Alam natin ang mga pulis, may mga utak to, nag-aral to. May mga puso din ito. May mga puso din sila. Kayaan natin mga kapatid, na hustisya ng langit at bababa. Alam natin na sabi ni Inday Sara, ang baba, dili magsaba. Sumabot ang baba, dili magsaba. Judgment is already rolling upon all these evil leaders of the Philippines. Kasi nananalangin tayo na pagpalain ng ating Diyos Ama ang Pilipinas. Kaya itong mga nangyayari mga kapatid, lahat ito kalooban ng ating dakilang Ama upang malinis na ang ating bansa, upang pigilan na ang kahibangan, upang pigilan na ang pagkakapuso. Kaya tayo, huwag tayong umanig sa kasamaan, mananatili tayo, mananatili mapagkumbabang loob, mananatili tayo magpapasalamat, mananatili tayo magpupuri sa ating dakilang Ama. Hallelujah! Hallelujah! Salamat!
tayo. Salamat sa ating Panginoon na mabinigyan tayo ng puso na tunay. Ano ang nakikita ngayon ng Pilipinas? Kayo mismo ng mga pulis, mga enforcer kayo, nakapagpatupad ng batas, wala na kayong sinusunod na batas. Kung susundin nyo pa rin, yung mga leader ninyo na wala na talaga sa tama at talagang sinukupan na sila ng masamang espiritu, huwag kayo magpapadaig. Panindigan nyo naman yung mga sinumpaan ninyo na paglilingkuran nyo, proteksyonan nyo ang mga mamamayan. Sino ang proteksyonan ninyo? Tatanong lang kami, sino ang proteksyonan ng mga tulisan? Bale, matatapos din. Sabi ng ating mahal na pastor, hindi talaga tayo lalaman. Dumating ba ng panahon na ito, alam natin na ito nakita na ng ating Ama. Alam na ng Ama ang mangyayari kahapon, ngayon, at bukas. Alam na kayo bakit hindi tayo maguluhanan. Wala tayo kagulan, mga igsoon. Kaya kanintanan nakita na ni sa Amahan. Ang sa ating reaction, magpasalamat. Magpasalamat ang mayaon na atong Amahan. Kaya kadang-adlaw makita natin ang milagro sa Amahan. Kita ang milagro magipakita sa Amahan sa kalibutan. Kaghan nakaala, nakaila sa atong may gumpang magdalanday. Tungod sa nakakahitabo, bisa ng mga pulis, naghan nakaayaw ng suki. Dili nila dalo nilang mga anak ay matudluan ng paayo. Matudluan pa sa kanan. So, mauni ang katuyuan sa atong langit ng Amahan. Ito ang kalooban ng ating dakilang Ama upang makinig ang buong bansa, upang makinig ang sanlibutan, upang makilala nila kung sino si Pastor Apollo C. Kibuloy. Makilala nila ang katotohanan, makilala nila ang tunay na kaligtasan, at makilala din nila kung paano tayo manindigan dahil alam natin na dito tayo sa katotohanan. So ito, hindi na ito laban lamang sa Pilipinas, laban na ito ng kasamaan at kabutihan. At kailanman hindi na naig ang kasamaan sa kabutihan. Purihin ang ating dakilang Ama. Kailanman hindi na kaya ngayon ang panahon, liliwanahati ang ating mga panlilingkod, nakikita na ng sanlibutan, nakikilala nila ang mensahe ng ating mahal na pastor, sapagkat nakikita nila tayo. Kaya idalangin natin ang lahat ng mga nangyayari, itong lahat ang Ama, ang siyang may akda, ang Ama rin ang gagawa ng kapamanahanan. Kaya manatili tayo mapayapa, manatili tayo kahit anong gagawin nila, manatili tayo, bugog lang sa pagalingon mga igsuon, ampo lang ta, pasalamat lang ta, atong daigo ng atong Amahan sa kanunay, atong pasalamatan ang Amahan sa tanang ginahimo sa atong kaliwala. Mo nang dili na sila magkaroon sa unsa, nagpagipuni-puna na sila. Ang yawa nagkisi-kisi na. April 13, 2005, this is now the day of the Lord. The days of men are over. Tapos na ang araw ng tao. Tapos na ang kalooban ng tao pa rin ang nasusunod. Kalooban na ng ating dakilang Ama. This is the day of the Lord. Araw na ito ng Diyos. Kaya ngayon nakikita ng buong sanlibutan. Ang Ama na, ang pangunguna, ang Ama maghahari, ang Ama na siya, ang mag-i-intervene sa lahat. Alam natin yan, kaya manatili tayo, manatili tayo nananalangin, manatili tayo hihintay natin. Let us wait on the Father. Let us wait on the Lord. Let us always wait on the Father's intervention. Let us wait on the Father's movement. Stand still and let God move. Stand still and see the salvation of the Lord. Manatili tayo, matibay, mahinahon, puno ng pag-ibig, dahil alam natin, pinapasa Diyos na natin ito lahat. Pinapasa Diyos natin lahat. Ato na rin pinapasa Diyos ang kanan pagsuon, makita din niya ang matuluran. Huwag yung papasokin yung media! Huwag pasokin yung media! Diyos kanunay makuha natin.